kultura at konstruksyon ng mekanismo. Kasama ng iba't ibang panig, nakahanda ang panig Chino na patnubayan ng SCO tungo sa bagong yugto ng dekalidad na pagunlad, dagdag panigo. Sa okasyon ng isang buwan sa pulang umakyat sa poder ang bagong pahamalang Amerikano, kasama ang Renmin University ng China at Institusyon ng Pandaigdigang Komunikasyon sa Makabagong Panahon, isang survey ang itinaguyod ng China Media Group o CMG sa 7,586 na respondente mula sa 38 bansa sa buong mundo. Ayon sa resulta ng survey, ang mga hakbangin ng bagong pahamalang Amerikano na tulad ng paglabag sa mga kasunduan at pagtalikod ng mga pandaigdigang organisasyon at panunusol sa alitang pangkalakalan ay nakatawag ng universal na pagkabahala at malawakang pagbatikos mula sa mga respondente. Sa survey, ipinalalagay ng 63.7% ng mga respondente na ang pagtalikod ng bagong pahamalang Amerikano sa mga pandaigdigang organisasyon ay nagdulot ng negatibong epekto sa pagsasaayos ng buong mundo. Bukod pa riyan, 63.3% ng mga respondente ang nagsabing ang patakarang American First ng bagong pahamalang Amerikano ay nagpapabilis sa pagsira ng kabuhayang pandaigdig. Ipinalalagay naman ng 68.4% ng mga respondente na mahadlangan ng polisiya ng proteksyonismong pangkalakalan ng Amerika ang pag-unlad ng kabuhayan ng kani-kanilang bansa. Samantala, hindi nakuha ng patakarang panlabas ng bagong pahamalang Amerikano ang lubos na suporta ng mga respondente. Ipinalalagay ng 40% ng mga respondente na ang patakarang panlabas ng bagong pahamalang Amerikano ay nagdudulot ng positibong epekto sa relasyong Amerikano-Sino. Ngunit, sumagot ang 43% ng mga respondente ang nasabing magdudulot ito ng negatibong epekto. At sa punto niya natatapos ang pagbabalita sa gabing ito. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng Serbisyo Pilipino, ito muli si Ramil Santos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga kiliw na takasubaybay, ako po si Bara. Sa programa ngayong araw, itabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang kilalang soccer player ng China na si Rong Zhixing. Ipinanganak siya noong ika-30 ng Hulyo 1948 sa loob ng isang passenger liner habang nagbibiyahe ang kanyang ama na isang diplomata at ina patungong Bombay, India. Pagkatapos ng misyon ng ama ni Rong Zhixing sa India, bumalik sa Guangzhou, lunsod sa kabingukan ng China ang buong pamilya ni Rong. Napansin ng isang coach sa lokalidad na si Lu Jianzhu ang talento ni Rong Zhixing sa paglalaro ng football. Habang naglalaro siya kasama ng mga batang lalaki sa kalye ng kanyang tirahan. Inihandog ni Lu ang isang espesyal na batisahan para subukin ang kakayahan ni Rong sa paglalaro ng football. Pagkatapos ng nasabing batisahan, inanyayahan ni Lu si Rong Zhixing na mag-aral sa amateur sports school na pinagtatrabahuhan niya at sa gayoy, simula ng 10 taong gulang na si Rong ang kanyang kalera bilang isang football player. Noong 1969, sumati si Rong Zhixing sa kopol ng probinsyal ng Guangdong sa edad na 21. Noong Mayo ng 1971, tumalang sa China ang grupo ng football ng Cuba. Sa panatili sa Guangzhou, kinanap ang palaro sa pagitan ng koponan ng Guangdong at ng Cuba. Sa panahong iyon, di kilala si Rong Zhixing, pero kamangha-mangha ang kanyang naging laro sa nasabing kompetisyon. Isang taong pagkatapos ng palarong ito, matagumpay na pumasok si Rong sa pambansang team sa edad na 24. Sa palaro laban sa Kuwait sa panahon ng group matches ng ika-12 FIFA World Cup, kahit may sugat sa pukong-pukong, si Rong Zhixing ay nanatili pa rin nakapokus sa pagdepensa sa mga kalaban. Pag-aral matagumpay na umiwas siya sa isang double team, naging obstacle ang kalaban at napakadali para kay Rong na mag-score. Pero
Napatigil niya ang paglalaro para sulingin ang